Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 3 ng How to Go series Episode 9. So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano makapunta sa Saints Peter and Paul Parish sa Makati City Part 3. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. At katulad din ng mga previous episode natin, ang mode of transportation natin ay public transportation. Commute lang ang ating gagamitin para makapunta sa simbahan ng Saints Peter and Paul Parish sa Makati. As much as possible, gagawin kong clear ang instructions para sa ganoon mas madali siyang intindihin, mas madali siyang sundan para lahat ay makapunta sa simbahan na ito. At isa sa mga best part ng travel guide na ito, kahit saan ka nakatira, kahit taga north, east, west, or south ka pa, ay pwede mong sundan ang travel guide na ito. Dahil kapag meron akong nabanggit na lugar na alam nyo kung paano makapunta sa lugar na iyon, ay sundan nyo lang ang travel guide na ito. Pwede rin ito sa mga first time travelers, gayon din sa mga first time pilgrims sa taong ito. Lastly, ang pamasahe na mababanggit ko sa video na ito ay ang pamasahe sa kasalukuyang panahon kung kailan ko in-upload ang video na ito. Kapag merong anunsyo ang national government ng taas pasahe o pagbaba ng pamasahe sa mga public transportation, ayun ang susundan natin. Pero as of now, kung ano ang pamasahe nga, kung kailan ginagawa ko ang video na ito, ayun ang susundan muna natin. At ngayon, nabanggit ko na lahat ng mga mahahalagang impormasyon, tayo na at pumunta sa travel route guide. Dahil nasa east tayo, sa east tayo magsisimula. Una, sumakay ka ng LRT Antipolo Station dahil kailangan natin pumunta sa LRT2 Araneta Cubao Station. Kung merong biyaheng LRT2, specifically sa Rizal or sa ibang part sa east na biyaheng LRT2, kailangan kasi natin pumunta ng LRT2 para makapunta tayo ng Cubao. O kung meron namang mga transportation na bus sa east na biyaheng Cubao kaagad, ay ayun kaagad ang sakyan natin. Pero ngayon, punta muna tayo sa LRT2. Pagdating nyo sa LRT2 Antipolo Station, ay agad na umakyat sa hagdan nito para makapunta sa platform or sa ticketing booth ng LRT2 Antipolo Station. Pag akyat ninyo sa LRT2 Antipolo Station, ay tumungo lang kayo sa ticketing booth nito at bumili ng ticket na papuntang LRT2 Araneta Cubao Station. Ang pamasahe mula LRT2 Antipolo Station papuntang LRT2 Araneta Cubao Station ay 25 pesos. Ngayon, ang LRT2 Antipolo Station ay ang dulong estasyon ng LRT2. Kaya isa lang ang ating aakyatan. Ang platform na aakyatan natin ay ang platform papuntang Recto. Kasi biyaheng rekto ang kailangan nating puntahan para makapunta sa LRT2 Araneta Cubao Station. Ngayon, hintayin nyo lang dumating ang tren at pagdating ng tren ay sumakay na kayo sa tren na ito. At hintayin nyo lang makarating ng LRT2 Araneta Cubao Station. Kapag first time mong gumamit ng LRT2, huwag kang mag-alala, gagabayan kita. Meron kang tatlong palatandaan para malaman mo kapag nasa LRT2 Araneta Cubao Station ka na. Una, inaanunsyo naman ng tren kung anong estasyon na ang napupuntahan mo at ano ang susunod na estasyon ang pupuntahan mo. Kaya naman kapag sinabi na arriving at Araneta Center Cubao, ay ayun na, papunta na ng Araneta Cubao Station ng LRT2 at pwede ka nang bumaba. Ang ikalawa mo namang palatandaan, pwede kang tumingin sa labas ng estasyon at tignan mo ang mga signages per station. Ngayon kapag nakita mo na yung sign na nakasulat Araneta Cubao, ayun na ang destination nyo at pwede ka nang bumaba. At ang ikatlo naman, sa kada pintuan ng bagon ng LRT2, meron kang makikitang mapa ng LRT2 stations. Pwede mong bilangin kung ilang stops ba ang pagitan ng LRT2 Antipolo Station at LRT2 Araneta Cubao Station. Para sa ganoon, gabay ka sa pagbiyahe mo papuntang LRT2 Araneta Cubao Station. Pagdating mo sa LRT2 Araneta Cubao Station, ay bumaba ka na ng tren at mag-exit ka na sa estasyon. Ang ikalawa mo namang gagawin. Mula LRT2 Araneta Cubao Station, kailangan nating lumipat sa MRT3 Araneta Cubao Station gamit ang Gateway
Parkway Mall at ang Araneta City Mall. Paglabas mo sa LRT2 Araneta Cubao Station ay pumunta ka lang sa mall. Ang palatandaan dito is Uniqlo. So pasok ka lang sa mall na ito at gamitin mo yung directories na nakasulat sa mga ceiling or di kaya sa mga pader na papuntang MRT3. Isa sa mga technique din dito is sundan mo lang ang mga tao. Dahil karamihan sa mga commuters na galing LRT2 Araneta Cubao Station ay lilipat lang yan sa MRT3 Araneta Cubao Station. Basta tandaan natin, hindi na tayo lalabas once na pumasok tayo sa mall. Kailangan lang natin lumipat from LRT2 papuntang MRT3. Ngayon, malalaman mo kapag nasa MRT3 ka na, kapag labas mo sa mall ng Araneta City Mall, bubungad na kaagad sa'yo ang ticketing booth ng MRT3 Araneta Cubao Station. Ang ikatlo mo namang gagawin, mula MRT3 Araneta Cubao Station, kailangan nating pumunta sa MRT3 Guadalupe Station. Sa MRT3 Araneta Cubao Station ay pumunta ka lang sa ticketing booth at bumili ka lang ng ticket na papuntang MRT3 Guadalupe Station. Ang pamasahe mula MRT3 Araneta Cubao Station papuntang MRT3 Guadalupe Station ay 20 pesos. At syempre, ang platform na pupuntahan natin para makapunta tayo sa MRT3 Guadalupe Station ay ang platform papuntang Taft Avenue. Dahil ang MRT3 Araneta Cubao Station ay nasa north at ang MRT3 Guadalupe Station ay nasa south, pa southbound ang ating biyahe. Basta yung biyaheng Taft ang ating pupuntahang platform para makapunta sa MRT3 Guadalupe Station. Hintayin nyo lang dumating ang tren at pag dumating na ito, sakyan nyo na ang tren na ito. At muli, kapag ikaw ay first time din gumamit ng MRT3, yung tatlong gabay na binigay ko sa LRT2 ay same din naman sa MRT3. Applicable naman to sa lahat ng train system dito sa Pilipinas. Ngayon, pagdating mo sa MRT3 Guadalupe Station, ay bumaba ka na ng tren at mag-exit ka na sa estasyon. Ang ikaapat mo namang gagawin, mula MRT3 Guadalupe Station, kailangan nating sumakay ng jeepney na biyaheng Taft, Paco, City Hall o Poblacion. Basta ayun ang mga nakasulat sa jeepney, yun ang sasakyan natin. Paglabas mo sa MRT3 Guadalupe Station ay kumaliwa ka lang at umakyat sa hagdan dahil kailangan nating tumawid sa kabilang kalsada. Ngayon kakalabas lang natin mula sa Guadalupe Station, so ito yung exit area. After nito ay dito kayo tutungo dahil kailangan nating pumunta sa kabilang kalsada. So tatawid na lang kayo gamit ng overpass dito para sa ganoon ay makatawid ka sa kabilang kalsada. So lilipat lang tayo sa kabila dahil doon yung sakayan ng jeepney na papuntang Poblacion sa Makati. Ngayon, pagbaba mo sa hagdan na ito, ay makalalabas ka na sa kabilang kalsada ng Guadalupe Station. Paglabas mo ng hagdan ay kumanan ka lang, mag-U-turn ka lang at maglakad ng padiretso. Kalsadang pababa yung lalakaran mo. Yun ang isa sa mga palatandaan. Ngayon, maglakad ka lang ng padiretso papunta sa sakayan ng jeepney. Ang jeepney na sasakyan ninyo ay yung mga jeepney na nakaparada sa gilid ng kalsada. Huwag kayong sasakay sa unang jeepney station na makikita nyo dahil biyaheng Pateros yun. Hindi tayo roon pupunta. Maglakad lang kayo ng pababa at meron kayong makikitang terminal ng jeepney or pila ng jeepney na biyaheng PRC, Heran, Paco, Taft, or City Hall o minsan Poblacion ang nakasulat. Ngayon, pagpunta mo sa area na ito sa pila ng jeep, sakyan nyo na ang jeepney na ito dahil dadaan ito sa Poblacion. Ngayon, pag sakay mo sa jeep, sabihin mo lang sa driver na sa Poblacion ka lang bababa. Ang pamasahe ng jeepney mula Guadalupe papuntang Poblacion ay 13 pesos lang. Minimum fare sa jeepney. Malalaman mo kapag malapit ka na sa Poblacion kapag dumaan na yung jeepney sa Rockwell. Isa itong mall. Ngayon, para malaman mo na bababa ka na, ay kapag nakita mo sa inyong harapan ang isang building ng covered court. Actually, hindi siya mukhang covered court mukha talaga siyang building. At nakita mo sa inyong kaliwa ang Makati Museum at sa kanan naman ay isang park at ito'y paahon na kalsada ay nasa Poblacion ka na at pwede ka nang bumaba ng jeepney. Ngayon, pagbaba mo sa jeepney, siguraduhin nyo lang na gumamit ng pedestrian lane para makatawid papunta sa barangay hall ng Barangay Poblacion. So ayun, kakababa lang po natin galing sa jeep mula Guadalupe. So dito yung area na kung saan tayo bababa, kung saan nahinto yung mga jeepney na yan. Pagkatapos kapag nakita nyo na yung Poblacion covered court, pati yung barangay hall ng Poblacion, ay bumaba na kayo. Pagkatapos maglakad kayo dito. Ito yung DM Rivera Street.
lakarin nyo lang ng padiretso at makapupunta ka na sa St. Peter and Paul Parish. Ngayon pagdating mo sa barangay hall ng Barangay Poblacion, ay pumunta ka lang sa street ng DM Rivera. Ang DM Rivera ay ang street papuntang St. Peter and Paul Parish sa Makati. Kaya naman, lakarin mo lang ng diretso ang DM Rivera. Medyo paahon to pero hindi naman nakapapagod. At pagdating mo sa tuktok ng DM Rivera, ay matatanaw at mapupuntahan mo na ang St. Peter and Paul Parish sa Makati City. So ganun lang kadali para makapunta sa St. Peter and Paul Parish sa Makati City. Ngayon, alam nyo na kung paano makapunta sa simbahan na ito. Tara na at pumunta na tayo sa St. Peter and Paul Parish sa Makati City. Magandang makapunta sa simbahan na ito tuwing kapistahan ng kanilang patron na si Saints Peter and Paul na tuwing June 29. At syempre mahalaga ring makapunta sa kapistahan ng Birhen de la Rosa de Makati na gunugunita tuwing June 30. After ng June 29 feast ay susundan na ang Feast of Virgen de la Rosa de Makati. At bigyan din natin ng karangalan at pagpuri ang Birhen de la Rosa de Makati dahil isa itong canonically crowned image dito sa Pilipinas. At para malaman nyo ang iba't ibang aktibidad ng Saints Peter and Paul Parish, gayon na rin ang Virgen de la Rosa de Makati, ang mga social media pages nila ay nasa description below. Pero mas recommend ko kung i-follow nyo ang Cofradia de la Virgen de la Rosa de Makati. At syempre, ang ating mga social media pages ay nasa description din para sa ganoon mas marami pa kayong travel guides na katulad nito para mapanood ninyo, para makapunta kayo sa iba't ibang simbahan. Gayon na rin at gumagawa tayo ng mga iba't ibang Marian devotion videos. Kaya i-follow nyo kami sa aming Facebook, TikTok, Instagram at YouTube channel para updated kayo sa mga kaganapan ni Beans Things. Shout out ulit sa lahat ng mga miyembro ng Cofradia de la Virgen de la Rosa sa Makati City. At itong pinapakita ko ngayon sa inyo ay ang official tarpaulin during the San Piro Fiesta noong 2025. Muli, maraming salamat sa panonood nyo sa video na ito at sana lahat tayo ay makapunta ngayon sa Saints Peter and Paul Parish sa Makati City. Have a blessed trip everyone and God bless. Viva la Virgen! Viva!